magpasalamat sa ating Panginoon. Tayo na kumanta, sumayaw sa saliw ng tugtugan, kay inang pagmasdan ang nagkakaisa at sama-sama magkakapatid. Tayo na sumamba, kumanta. Tayo na sumamba, sumayaw kay Jesus. Kayo na at sumamba, magpasalamat sa ating Panginoon. Tayo na kumanta, sumayaw sa saliw ng tugtugan, kay inang pagmasdan ang nagkakaisa at sama-sama magkakapatid. Ibigay kay Jesus ang iyong problema. Magdasal, maghintay, magtiwala. Sa oras ng pangangailangan, si Jesus ang katugunan. Si Jesus ang ating Panginoon, kailanman di Kanya iiwan. Si Jesus ang ating Panginoon, kasama sa lahat ng oras. Papuri at pasasalamat tanging sa'yo, alay. Tanging sa'yo, alay. Si Jesus ang ating Panginoon, kailanman di Kanya iiwan. Si Jesus ang ating Panginoon, kasama sa lahat ng oras. Si Jesus ang ating Panginoon, kailanman di Kanya iiwan. Si Jesus ang ating Panginoon, kasama sa lahat ng oras. Papuri at pasasalamat tanging sa'yo, alay. Tanging sa'yo, alay. Pinagpalang buhay ang kaloob ng Diyos sa lahat ng tao. May takot sa Kanya. Pinagpalang buhay ang kaloob ng Diyos sa lahat ng tao. Nagtitiwala. Praise God. Thank you, Lord. Mga kapatid, magandang gabi po. Welcome po sa ating midweek Wednesday Bible Study. Pero bago po ang lahat, no, binabati ko po ang lahat ng mga kapatiran dyan, no, sa ating, para makinig na po at manood sa ating live streaming. Pero magpatuloy po tayo sa isang panalangin. Ama, sa pangalan ng iyong anak na si Jesus, narito po kami magkakapatid, ina-acknowledge na even though it is virtual, narito po kayo sa kalagitnaan namin. Sabi mo, 2-3, magtipon sa pangalan mo, naroroon po kayo. Salamat, Ama, sa pagsama na inyong Espiritu Santo na magbubukas sa aming puso, sa aming kaisipan. At alam namin, Lord, you will make us willing and able to do your words. Salamat pong muli, Panginoon, sa mga pag-aaral namin para lalo ka naming makilala at mapaglingkuran ka namin ng ayon sa inyong mga panukala. Lahat po ng papuri, pasasalamat, pagluwalhati at pagdakila ay para sa inyo lamang, Lord, na patuloy na kumikilos sa buhay namin para po, Lord, sa ikaunlad ng aming pananampalataya. Salamat po, Lord, in Jesus' name. Amen. Ngayon, sa ating pong pagpapatuloy, mga kapatid, we would like to make some announcement, no? We'd like to encourage everyone to take part as we build a new, bigger church, worship center po sa Bulacan. Ayan, para marami pa pong mga member ang maka-fit in at kahit anong amount po na sinasabi sa atin ng Banal na Espiritu, welcome po. Yan. Kasi pag tayo po ay nag-heed sa prompting ng Holy Spirit, tayo din po ang mabibless.
Tapos pangalawa po, ini-encourage din po namin na i-visit ninyo ang ating YouTube channel, Compi Media. You can create your own account and subscribe. Aside from our original music, marami na pong na-upload na mga videos like yung mga past anniversaries po natin, Good Morning Jesus, Bible Studies, Fellowship, etc. Starting July po, magtatanggal na si Facebook ng mga live stream natin sa older than 30 days. Kaya nililipat na po natin unti-unti sa YouTube ang lahat. Kaya buksan po natin at lalo tayong mabibless. Kasi blessed na tayo, kaya pag nakinig pa tayo, lalo na tayong mabibless. Batiin naman po natin ngayon, mga kapatid, ang ating mga kapatirang nag-celebrate ng kanilang birthday. Yan. Happy birthday po, May 7, 2025 sa mga kapatirang Sister Daisy Goyena, Sister Melby Tungkab, si Nanay Seni, Sister Seni Baez, Sister Lorraine Penis, Brother Bricks Bares, Sister Leila Argamosa, Sister Joanne Marasigan. Yan. Thank you, Lord. No? Enjoy your day, mga kapatid. Yan. Ngayon naman po, mga kapatid, kaya i-prepare na po natin ang ating mga sarili, yung mga gagawin po natin, iwan po natin panandalian. Sumabay po tayo sa pag-awit sa ating praise and worship team. Napakaganda po pag tayo yung nagpupuri at nagpapasalamat sa mga ganitong pagtitipon, yung fellowship, Bible study. Kahit sa prayer meeting, di ba, napansin natin laging may praise and worship. Kasi kagaya na alala ko nung panahon ni David, no, tinutugtugan niya si Haring Saul. Tapos si Elisha rin, sabi niya, merong manunugtog. Kasi alam niyo, ang pag-awit po kay Lord ay pag-invite ng presensya ng Diyos sa ating kalagitnaan. Thank you, Lord. As welcome them. Ayan. Good evening po, mga kapatid, at welcome po sa ating weekly Bible study. Tumayo na po tayo at samahan niyo po kaming sumamba at magpuri sa ating Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Napakabuti ng ating Panginoon at binigyan na naman tayo ng pagkakataon upang makapag-aral, makapagpuri at makapagpasalamat sa lahat ng ginawa ng ating Panginoon sa atin. Hallelujah, hallelujah. Pag-ibig mo, Yahweh, ay di nagmamaliw. Sa tuwi-tuwi na'y aking aawitin. Katapatan mo ay walang hanggan. Pag-ibig mo ay walang katapusan. Sintatag ng langit ang iyong katapatan. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Katandaan natin, anuman ang dumating sa ating buhay, ang lahat ng ito ay makakayanan natin sapagkat si Kristo ang magbibigay ng lakas sa atin. Awitin natin ito, mga kapatid. Hallelujah. Ang lahat ng ito ay magagawa ko dahil sa lakas sa kaloob ni Kristo. Ang lahat ng ito magagawa ko dahil sa lakas ng kaloob sa akin ni Kristo. Ang lahat ng ito
May gandang pagmasdan ang mga ginawa mo. Sala ko'y pinatawad mo. Minahal mo ako ng lubos. Hallelujah. Ako'y aawit sa'yo, O Panginoon, O Panginoon. Kay gandang pagmasdan ang mga ginawa mo. Sala ko'y pinatawad mo. Minahal mo
Salamat sa ating music ministry. Thank you, Lord. No? Ang gift po talaga yung pagkanta. Pero may nagsabi nga, daig ng magaling kumanta ang anointing na galing kay Lord. So, to continue with our series na. Yeah. Mga kapatid, ito pong ating Bible study ay pagpapatuloy pa ng Book of Romans. Thank you, Lord. Alam nyo, isa yan sa mga sinasuggest ng maraming mga ngaral na pag-aralan natin itong Book of Romans. Kasi sabi nila, ito ay Book of our salvation. No? Diyan natin makikita, salvation, yung justification, sanctification, ayan, dyan po sa Romans na yan. So, to continue with our series po, i-welcome po natin si Minister Ernie Acayan and Minister Mon Gilido. Pag-uusapan po nila ang chapter 10 at dyan po ito, isang popular po na verse, yung sabi, faith comes from hearing and hearing by the word of God. Kaya napakahalaga po na nakikinig tayo ng salita. Sabi nga po sa Revelation 3, hindi lang nakikinig, nagbabasa. Kasi pag binabasa natin, naririnig natin yung word, na-develop ang faith natin. At pag na-develop ang faith natin, lalo po tayong nakakasunod sa ating Panginoon. Praise God. Ay, magandang gabi po sa ating lahat at welcome po sa weekly Wednesday Bible Study. At po kasama ko si Brother Mon at ang ating pag-aaralan ay hearing the Word of God, no? Giving the floor to Sir Mon. Thank you, Lord. Magandang gabi po sa ating mga kapatiran at ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating Diyos at ako'y naatasan o nabigyan ng pagkakataon para mag-share kabutihan na dito po sa Romans 10, 14 to 17. Akin pong babasahin. Paano naman sila tatawag sa Kanya kung hindi sila sumasampalataya? Paano sila sasampalataya kung wala pa silang napapakinggan? Paano naman sila makakapakinig kung walang nangangaral sa Kanya? Paano makakapangaral ang sino man kung hindi siya sinugo? Tulad ng nasusulat, ukay gandang pagmasdan pagdating ng nagdadala ng magandang balita. Ngunit hindi lahat ay sumunod sa magandang balita kaya na sinulat ni Isaiah. Panginoon, sino ang naniwala sa amin? Kahit ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig at ang pakikinig naman ay bunga ng pangangaral tungkol kay Kristo. So, purihan ang Panginoon Diyos at ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating Panginoon Diyos. Nandito po ulit ako para magpatutuo ng salita ng Diyos. Kaya bago po ako mag-umpisa, ay gusto ko munang mag-share ng kaunti. Alam niyo kung bakit? Dito nga sa pagharap, dati nga nakita niyo siguro nung ako'y nagbasa, pinabasa ni Minister Ernie yung salita ng Diyos. Sa pagbabasa laang, ako'y nanginginig na. Hindi ko alam kung paano ako mag-umpisa. Kasi hindi ako sanay sa ganito. Kahit nang ako'y nag-aaral pa, mga kapatid, ay talagang tamad po ako mag-aral. At sa kagustuhan nga ng aking father na makatapos dun sa gustong kurso, ay talagang pinipilit niya ako palaging mag-aral. Pero hindi ako natuto. Natapos po ako ng aking pinag-aaralan doon sa aking tinikilan. At ito nga, kaya napakabait ng ating Panginoon Diyos. Ito, andito ako sa harap niyo na nagbabasa ng salita ng Diyos at nagpapatutuo. Ay sa totoo lang mga kapatid, itong pag-aaral na ito, si akin ni Minister talambuan na siya. Palagi akong kinukumus. Brother Mon, sabi niya. Upo, sabi ko. Although, hindi ko pa nababasa lahat. At sa tulong nga, glory to God, na Brother Ernie at saka Sister Wife, Sister Josie, ay ako'y palaging na mag-aral. At pareho nga ang Panginoon Diyos at saka nasabi, mag-aral po ako. Ay ito po, na kapag patotoo na ako na mula sa atin. Ito po sa ating binasa, ito ay nagpapaunawa o nagtuturo sa atin na ang kaligtasan ay magsisimula sa pananampalataya.
sa pamamagitan ng pakikinig ng mensahe ng mabuting balita. Pinakikita rin dito ang kahalagaan ng inugo, ang mga aral. Napakahalaga atin mga kapatid. Kaya dito po sa kahalagaan ng pananampalataya. Ito ay nagdudulot ng kaligtasan. Hello mga kapatid. Pananampalataya natin, pananampalataya sa ating Panginoon Diyos, andoon na ang kaligtasan. Pinuksan ang ating kaisipan, kaano kabuti ang Diyos, kung ano ang sakripisyong ginawa niya sa krus ng Kalbaryo. Binayaran niya ang ating kasalanan upang tayo ay maligtas. At ito'y dahil sa kanyang pagmamahal sa atin. Sa Roma 5:8, pinatunayan ng Diyos ang kanyang pagmamahal sa atin na mamatay si Kristo para lang tayo ay Alam niyo, naalala ko dito, katulad doon, nakaraan uli ang Semana Santa, pinalabas ulit yung Passion of Christ. Kung ito yung napapanood nyo o napanood nyo muli, kahit ako po napanood ko ito, talagang hindi mo may iwasan na ikay may iyak. Dahil sa hirap na dinanas ng ating Panginoon Diyos, dahil lang sa atin. Lahat ito ay tiniis niya. Sakripisyo ang ginawa para lang pagkaloob sa atin. At dito po sa Roma 10:13, kaligtasan lahat ng tumatawag sa pangalan Panginoon. Tatawag lang tayo. Ligtas na tayo mga kapatid. Napakaganda nito. Dito sa letter B, faith requires hearing. Ang pananampalataya ay nangangailangan na tayo makapakinig ng mensahe ng mabuting balita. Sa verse 14, paano sila sasampalataya kung wala sila napapakinggan tungkol sa kayo? Kaya ito, tayo ang ginagamit. Nabanggit ng brother mo, tayo ay tumatawag, no? Ating pagtawag, naroon yung pangangailangan natin ng kaligtasan dahil nakilala natin ang Diyos at nalaman natin wala tayong kakayanang mabago at maligtas ang ating. Amen. Diba? At dito po, may mga ilang benepisyo sa kahalagaan ng pakikinig ng mabuting balita tungkol kay Kristo. Number 1 po, nagkakaroon ng kapag-asahan at kasiguraduhan ng ating buhay. Ito ay nagbibigay ng solido o matatag na pundasyon na malaking pag-asa ng kaligtasan dahil sa kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus. So, purihin ang Panginoon Diyos at talaga ando na po yung kaligtasan natin. At dito po sa 1:11-25-26, sinabi sa kanya, ako ang buhay at muling pagkabuhay, ang sino man sumasampalataya sa akin ay hindi mamamatay kailanman. At sino man nabubuhay at sumasampalataya sa atin ay hindi. So, purihin ang Panginoon Diyos at ang nakita ko po dito, sumampalataya tayo, patay na yung dati. Yung dating Ramon, kundi yung bagong Ramon na pag tinanggap po natin at Diyos, tayo sa dati nating mga ugali. At dito po sa number 2 ng benepisyo, forgiveness and redemption. Ang pakikinig ng mensahe ng mabuting balita, it means receiving the message of God's grace and forgiveness through Jesus Christ, namatay dahil sa ating kasalanan. Kaya nga mga kapatid, yung pagpapatawad sa ating ay kasama. Dito po sa Efeso 1:7, tinubos tayo ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang dugo at pinatawad ang ating kasalanan. Ganong kasagana ang kanyang kagandahan loob, ibinuhos sa atin. Number 3, transformation. Ang mensahe ng mabuting balita sa atin na pakinggan ay naghahatid sa atin ng isang malaking pagbabago sa kaisipan at puso. So, purihin ang Panginoon Diyos. Napakalinaw
Ano kaisipan natin? Dami natin na nagpapagulo palagi sa atin. At yung puso natin, kapag ito natanggap natin, na ang Diyos talaga atin, ang kaligtasan, karunungan, ay hindi na ito mawawala. Number 4, new life and freedom. Galatia 5:16. Malaya na tayo dahil pinalaya na tayo. Saan tayo pinalaya? Dami-daming pinalaya sa atin. Una nga, parambado. Ito naalis lahat. Pangalawang Korinto 3:17. At kung nasaan ang Espiritu ng Panginoon, ay naroon ang ating kalayaan. So, purihan ang Panginoon Diyos, at kapag tinanggap natin, palagi ang kalayaan saan? Sa lahat ng bagay na kaaya-aya sa ating. Kaya nga, hindi ka na takot. Kasi alam mo na ando na kasama natin ang ating Panginoon Diyos. Dito po sa number 5, relationship with God restored. Ang mabuting balita sa atin na pakinggan at tinanggap ang naging daan upang manumbalik ang ating relasyon sa Diyos. At ngayon ay nararanasan natin ang kanyang presensya at pag-ibig. Pangalawang Korinto 5:18, ang Diyos ang gumawa ng lahat ng ito sa pamamagitan ng Kristo. Ibinilang niya kami mga kaibigan at hindi kaaway. Ipinagkatiwala niya kami upang maglingkod, upang sa ngayon ang mga tao ay maging kaibigan. So, purihan ang Panginoon Diyos at talagang paghayo, pagbibig, pakilala ang ating Panginoon. Kaya nga, ganon din po ang ginagawa natin palagi na mahayo. Una-una, hindi ka na, mga kapatid. Dito po sa number 6, joy and peace fulfillment. Pilipos 4:7. At ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang unawain ng tao, siya nag-iingat sa iyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Andun na po yung kapayapaan na bigay ng ating Panginoon Diyos. At siya nag-iingat sa atin, puso. Kaya nga, hindi na tayo nakakabigkas, hindi kaaya-ayos. Kasi puso natin. Kasi kapag nakontrol natin Panginoon Diyos, ano malabas ay nap. So, dito po sa number 10, hearing requires preaching. Paano sila sasampalataya kung wala sila pakinggan tungkol sa Kanya? Ito yung vital rules, mahalagang papel ng mensahero. Ang nagbabahagi ng mabuting balita ng kaligtasan. Paano naman sila makakapakinig kung wala nangangaral sa Kanya? This is a call to action. Ito po yung gawain ng mga manggagawa. Ito ay isang panawagan sa pagkilos ng Kristiyano upang mangaral. Ito po tayo, tinawag na atin. Kailangan kumilos para ang salita ng Diyos may hayag kung saan man. Alam niyo mga kapatid, ang kung nga dito, kahit saan, kahit bundok. Kami nga, nung assign kami sa Liang. Ang lugar na pinupuntahan namin, 7 bundok, nilalakad po na. Talagang ikapito, ha? Ito po yan. Malayo talaga. Malayo. Kahit nandoon ang kapaguran, solo ang pawis, pagdating mo, masayang-masaya ka pa. Dito po sa Romans 10:15. Ukay gandang pagmasdan na ang pagdating ng mga nagdadala ng mabuting balita. Mayroon divine commission o dakilang tagubilin sa atin Diyos bilang mananampalataya sa
Sa Mateo 28:19-20, kaya't humayo kayo at gawin yung alagad ko ang lahat ng tao sa lahat ng bansa. Bautismuhan niyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. Turuan niyo sila sumunod sa lahat na pinag-uutos kayo niya. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang katapusan ng panahon. Purihin mo. Alam niyo ba, kahit saan bansa, at totoo yan, galing din po kami sa... Pag nagpunta ka sa ibang bansa, ang ano mo doon, may tanang malaki para maitustos mo sa iyong pamilya. Kapag-aral mo po sila, mabigyan na magandang kinabukasan. At totoo yan mga kapatid, alam niyo, nung kami nasa Greece, Sister Jo, na nag-uumpisa na punti-unti. Yung linggo lumalabas para lang prayer meeting. At naisipan niyo, alam niyo mga kapatid, naisipan niya na ako'y kunin. Alam niyo kung bakit ako'y kukunin. Dito ako sa Pilipinas. May kasama yun. Ang sabi nga ni Sister Jo, bago, kasi nagkakausap kaya lang, katabi. Babae. Ayun po, ang pakiusap ni Sister Jo, kung ikaw naman ay aalis, punta na airport, gusto ko naman sana kasama mo yung aking mga anak. Hindi rin nangyari mga kapatid, dati nihatid ako sa airport, nakasama ko yung babae. Sakay, pagdating na airport, ito alam niyo kung bakit? Mayroong massacre na naganap sa Athens na ang pumatay na employer ay taga-Asia, mga Thailand. Ito kaya lang ako na napatigil po ako sa Cairo. Na-stranded po ako ng ilang oras. Tumawag si Sister Jo sa akin na doon sa information na ako ibabalik sa Athens. Sabi ko, paano pa ako makakabalik? Wala na akong ticket, wala na akong pera. Iisandaan na nga itong pera ko. Naibalik ako sa Athens. Pagdating na Athens, napatigil na naman ako. Napinding na naman kung ilang araw. 5 araw na nakulong ako doon. Sabi ko nung huling araw na, Lord, papasukin mo ako sa bansa ito. Kami maglilingkod. Hihikayat namin. Sasabihin namin na ang Diyos ay hindi marunong magpabaya. Ang Diyos natin tinatawagan ay totoo. So, noong 5 araw, ako naglalakad na pabalik sa aeroplano. Kasi noong mga panahon na yon, summer, ang mga employer, wala, nasa bakasyonan at nagpapasarap ng buhay nila. Wala na, ang sabi ng employer na Sister White, wala na magagawa. Ang ginawa ni Sister Jo, lumabas sa airport at nagdedid pa doon sa labas at humingi ng tulong sa ating Panginoon. Yung nga, 5 araw, aalis na ulit ako, pabalik ng Pilipinas. Tumatakbo yung mga employer. Sister Jo, ang sabi, ay pasok na po ako. Thank you, Lord. Thank you. So malaking pasalamat ko. Kaya lang nung nakapasok na kami sa bansang Greece, medyo ilang buwan nakalimot doon sa aking pangako. Pangako sa ating Panginoon. Kasi siyempre, makakakita ka na employer na ang aking naging employer ay Speaker of Parliament. Kaya ang gumagawa ng sasabihin niya sa meeting, o lalo ticket, yung pinaka-presidente, siya ang gumagawa ng kanya speech. So medyo napakalakas no aking naging employer. At linggo-linggo kami nagpapaalam para lang magkaroon ng prayer meeting. Sabi ng aking employer, Ramon Jose, hindi ko na kayo papayagan na lumabas. Kailangan ko kayo dito. Ngayon, kung kailangan mong pera, bibigyan kita ng malaking sahod. Bibigyan ko kayo ng tig 1,000 na
Lahat para kayo hindi na umalis. Bibigyan kita ng bahay na maganda at sasakyan at ang iyong anak ay papag-aralin ko sa kahit saan bansa, kahit anong kurso. So, napakaganda alok ng mundo. Pero hindi yun ang pangako namin mag-asawa. Makapasok lang kami sa bansang Greece, kami magpapagamit. So, yun po ang sinunod namin. Lumabas kami, nagpaalam kami ng maayos at pinayagan naman kami. At ayun po, naging araw-araw po ang prayer meeting hanggang sa ngayon at papatuloy. At yung prayer meeting po doon ngayon ay 3 grupo na. At Okay. tuloy-tuloy po sila. So, purera pa ng Diyos. At dito po sa ito, yung life verse natin po. 2 Timothy 2:2. Mga narinig mo sa aking harap ng marami. Saksi ay pagkakatiwala mo rin sa mga taong may karapatan at kakayahan magturo naman sa iba. Ayon po talaga ang ginawa namin sa atin. Kaya nagkaroon ng 3 grupo. Ukay gandang pagmasdan ang pagdati ng mga nagdadala ng mabuting balita. Nag-aagalak ang mga hinahayuan, pinapahalagaan at nirerespeto ang tinatanggap ng humahayo. Pag dumarating tayo sa ating hinahayuan, hindi sila makaintindihan kung ano-ano iahin para lang tayo mapasaya. Kaya doon sa ginagawa natin ito, ay doon lugod na lugod ang ating panlay. Ganon din po yung hinahayuan po natin. Sa Isaiah 57, ukay gandag pagmasdan sa mga kamundukan, ang mga sukong dumarating upang ihayag ang kapayapaan ang nagdadala ng magandang balita at ipinahayag niya ang tagumpay at sasabihin, yun, ang Diyos ay magkahari. Kaya nga, tayo nahayo kahit. So, naalala ko nga ito. Kami humayo sa Mindoro. Alam niyo, tinawid namin ilok, siyam na ilok para lang may hayag at salita ni Diyos. At tuwan-tuwa, at alam niyo mga ita, yung mga pinuntahan namin, akala namin walang tao, iisa nandun. Tapos nung kami nagsasalita na sa studio, naglabasan, nakahabahag sila. At purihin ang Panginoon Diyos, dahil ang salita ng Diyos ng tagumpay at nakabalik kami na maluwalhati. Ang tinutukoy dito ni Propeta Isaiah ay ang mabuting balita ni Jesus. Nagagalak ang mga hinahayuan natin ng mabuting balita si Jesus sapagkat naroon ang kalayaan ng mga tao nakarinig ng manggap at sumampalataya. Kalayaan sa pagkabihag sa kasalanan, kalungkutan, kawalan ng pag-asa, at marami pang iba. Napakaganda mga kapatid. At nagpalaya tayo. Dahil sa ating pagpe-pre-meeting, ando ng kalayaan. Sa aming malaya, napalaya natin sila. Masasamang desyo at masasama lumalabas sa mga bibig. Opo, yes. Pamamagitan ng salita ng Diyos na pinabahagi, lumalaya ang mga tao Amen. sa mga bikig ng aman, no? Dito po sa Romans 10:16, pinauunawa dito ni Pablo na hindi lahat na nakarinig ay tatanggap. Aasahan mo na po natin ito. Matthew 13:14, 15b. Matutupad sa kanilang sinasabi ni Propeta Isaiah. Makinig man kayo ng makinig, hindi kayo makakaunawa. Kailanman ay tumingin kayo ng tumingin, hindi kayo makakakita. Kailanman, sapagkat naging mapurol na ang mga isip ng mga taong ito. Mahirap makarinig ang kanilang mga tenga at pinikit na ang kanilang mga mata. Hello?
Totoo yan na ganap na ang lahat ng hinayuan natin ay hindi na natili. Alam niyo kung bakit? Kasi ang puso. Tanggapin ang salita ng Diyos. At dito po sa panghuli, Romans 10:17. God's plan for salvation to mankind involved hearing the gospel, believing it, calling the name of the Lord. So, purihin lang pa ng Diyos at yung ipinahayag po natin ng salita ng Diyos ay para sa ikaliligtas ng karamihan. Lahat ating mga bubuksan pa ay para maligtas sila ng salita ng Diyos. Thank you, Lord. Salamat, no? Napakaganda po nung pagpapahayag at ibinahagi rin niya yung personal niyang karanasan. Kaya nga po ang buhay ng mag-asawa, lalo na si Brother Mon ngayon na naririto, ay pagpapatunay na hindi nasasayang at napakahalaga na tayo'y laging nakikinig ang salita ng Diyos. Po, ang salita ng Diyos ay may kapangyarihang baguhin ang ating buhay. Bago ho tayo maghiwa-hiwalay, maganda ho yung kasi minsan ang tingin natin sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Para bang obligasyon. Ako, daming rules, ang daming binanggit ho niya yung hindi yung duty, kundi yung pribilehiyo, no? Sabi dito, bagong buhay. At yun na nga po, napakahalaga. Lahat naman ng tao siguro ang nais ay magandang buhay, no? Yung buhay na hindi lang ho sa pananalapi, kundi higit sa lahat ay yung may natawag ang buhay na malaya na nakakasunod sa ating Panginoon, no? Kapatawaran, ako, napakahalaga po nito. Kaya nga sa Roma 8:1, there is no more condemnation to those who are in Christ. Tunay pong tayo ay binigyan ng ganap na kapatawaran. Ano pa ho? In transformation, no? Ang Diyos ang siyang babago sa atin. Sabi nga siya, nagpasimula ng mabuting bagay, no? Philippians 1:6, ang mabuting bagay na sinimulan ng Diyos sa atin ay kanyang tatapusin hanggang sa pagbabalik ng ating Panginoong Hesus. So naroon po ang pag-asa at katiyakan na patuloy at patuloy na kumikilos ang Diyos sa ating buhay. At yung sunod po, yung kalayaan. Ako, ito po yung napakaganda na tayong lahat po, sa loob pa lang na sinapupunan ng ating mga magulang, ay bikig na ng laman at ng kasalanan. At kahit nga po anong gawin natin, hindi natin kayang lumaya. Pero sa bunga ng pakikinig, naroon po yung unti-unting kalayaan, no? Nakakapamuhay tayo ng isang buhay, nakasiya-siya sa ating Panginoon. At kaya nga ho, ang susunod ay yung hindi lang magandang ugnayan, banal na ugnayan, no? Sa ating Diyos, na tayo ay patuloy niyang pinapahayagan dahil tinawag nga po tayong bilang mga anak ng Diyos. Tayo tumanggap kay Kristo Jesus. Yan po ay nasa natawag na John 1:12, no? Ang lahat ng tumanggap sa Panginoon ay Panginoong Hesus ay binigyan ng karapatang tawagin ng Diyos. At ito nga po yung buhay na ganap at kasiyasiya, may kagalakan, may kapahingahan, may kapayapaan, ay sabi nga namin mga manggagawa, ulitin man ang aming buhay, ito pa rin po ang pipiliin namin. Bakit wala na tayong masusunod ganitong uri ng buhay, maliban sa pamamagitan ng ating ugnayan sa Diyos, sa pamamagitan ni Kristo Jesus. So tayo po'y manalangin. Maraming salamat po, Ama, muli sa magandang balitang ito. Again po, patuloy po kayong tumawag ng mga taong maghahayag. At patuloy kayong tumawag ng mga taong hindi pa nakasusumpong ng kaligtasan. Gamitin niyo po ang mga pagtuturong ito upang marami pang tao makaranas ng iyong mga pangako. Salamat po muli sa gabing ito. Again, to God be the glory. And we pray. Amen. Magandang gabi po at maraming salamat sa inyong Thank you, Lord. pakikinig. Purihin ang Thank you, Panginoon Lord. Diyos. 2 Timothy 2:2. Hallelujah.